Samantala, matinding pinsala ang idinulot ng bagyong Lando sa mga ari-arian at kabuhayan sa iba't ibang probinsya sa Hilagang Luzon. Libu-libong pamilya rin ang nasa evacuation centers dahil sa hindi pa rin humuhupang baha. Balitang hatid ni Mariz Umali. Isa-isang pinatumba ng malalakas na hangin at ulang dala ng bagyong Lando ang mga posting ito sa Dagupan City. Apektado tuloy ang supply ng kuryente sa lungsod at dalawang kalapit na bayan. Di bababa sa 20 bahay ang napinsala sa bayan ng Santa Barbara, habang aabot sa mahigit 50 bahay ang apektado sa Calasiao. Pinabagsak din ng hanging dala ng bagyong Lando ang mga puno at kawayan sa iba pang lugar sa lalawigan. Sa tala ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 7 ang nasawi sa lalawigan, habang 6 ang nasugatan. Mahigit 2,000 pamilya nasa iba't ibang evacuation centers. Patuloy ang pagragasa ng tubig sa mga bahay na ito sa San Luis, Pampanga kasunod ng pag-apaw ng bahagi ng Pampanga River. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan. Nasa 6,000 pamilya ang kailangang ilikas dahil sa baha. Lubog din sa baha ang maraming lugar sa Candaba, Pampanga. Sa tindi ng baha, kahit ang truck na ito nahirapang sumuong. Malaking pinsala rin ang iniwan ng bagyong Lando sa Kasiguran, Aurora. Nagtumbahan ang mga poste ng kuryente at mga puno. Marami ring malalaking establishmento ang sinira ng bagyo. Kahit ang ospital ng bayan nasira rin, kaya apektado ang mga pasyente. Ang mga batang ito, hindi alintana ang peligro at sumisid sa dagat para mga lakal ng mga nilipad na yero. 2 naitalang patay sa bayan. Dahil sa pagbaha sa Nueva Ecija, hindi na halos mapakinabangan ang mga palayan. Pati mga fish pen nasira ng agos ng tubig. Naisalba naman ang ilang alagang hayop. Mariz Umali, GMA News.